Nagpapatubig po tayo nitong ating NK6410 VIP. Ito yung isang buwan na hindi napatubigan. Titignan po natin kung nandito pa yung abono na nilagay ko. Pero so far, napaka verde po niya. Matataba yung mga puno, kaya lang sa tingin ko kulang yung kanyang height. Dahil yun nga, isang buwan na hindi ito napatubigan. Hindi rin maganda yung pagkakalinya nito dahil ito sana ay tatamnan ng sibuyas kaya hindi naguhitan. Pero ganun pa man, satisfied ako sa tubo ng tanim na to. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Ang isa sa ating may share ngayon na yung kung kayo ay nagtatanim ng mais, dapat po hintayin nyo yung maturity date. Yung naging karanasan ko nung mga unang nagtatanim ako ng mais, na talagang yun ay naobserbahan ko, kapag kulang yung abono, maski malalaki yung bunga, maski gaano man to kahaba, gaano man to kalusog, kung kulang yung abono at kulang yung maturity date, magagaan po ito. Kaya nagtatako ako nung una, bakit ang lalaki naman nung aking mais. Kagaya nito, ang lalaki nung kanyang yung puno, talagang matataba. Malayong matataba itong puno ng NK6410 VIP compare sa Decal 8282. Pero nung nakaraang mga taon, siguro sabihin na natin mga 8 years ago, nagtatanim tayo ng ganito. Yun, matataas, malalaki ang bunga, pero napakagaan. Kaya para akong nagbebenta ng bulak noon sa gaan. Kaya inisip ko mabuti, pinag-aralan ko mabuti, paano ba mapapabigat yung butil ng mais. So sa nagdaang 3 taon, isa sa aking napag-aralan ay yung dapat hintayin natin yung maturity date, tama yung abono na ilalagay natin, at saka nung naglalagay ako ng mga foliar fertilizer, yon bumigat na yung ating mais. Ang ginagawa pa natin dito ay nilalampas natin siya sa maturity date. Halimbawa 120 days yung kanyang yung date of maturity niya. Inaabot ko siya ng 125 to 130. At kung halimbawa 110 naman, yun, hinaabot ko siya ng 120. Saka isa pang ginagawa ko dito, siguro yung 2 weeks bago pitasin, sabihin natin siguro 100, yung 100 days, kung 120 days, 100 days
nagpapatubig pa po tayo bilang pabaon sa mais. Mas mabigat po yung yung kumpleto sa patubig. Kaya kung minsan inaabot tayo ng mga 6 to 7 na patubig sa isang cycle ng mais. Yung ating unang 6410 na talagang inanihan natin yun ng napakarami. Ang ginawa ko doon, 7 times yata yan, pinatubigan ko yun. 110 days pa yun. Nung nakaraang taon, yung ating pinaghalong decal at saka NK6410, kwan lang, mga siguro 6 lang yung patubig niya. Pero nung nakaraan, talagang 7. Ito, susubukan natin na pangalawa pa lang na kwan ito. Itong mais na to, pangalawang patubig pa lang nito. Pero susubukan natin yung 4 hanggang 5. Do mahirap patubigan to kasi walang guhit. Kaya hirap na hirap yung ating tiga patubig. More than 3,000 square meter ito, pero magtatatlong na 3 araw na pinapatubigan. Pero okay lang dahil satisfied naman ako sa sa tindig niya. Maganda yung kanyang bulas. Though yung kanyang height kulang dahil kulang siya sa patubig. Pero bago ito mamumulaklak, talagang bibigyan natin siya ng tamang tubig. Matagal na itong nabunuhan, 3 weeks na. Ganon din yung yung malalaki, 3 weeks na. So siguro timing na palabas na yung bunga ng malalaki. Kaya lang yung late yung patubig. Hopefully maka-catch up siya. Pero 3 times din natin yung inisprehan ng heavyweight tandem power grower, yung saka 3K. Yung 3K is kaya ito naka-survive siya sa talagang drought, walang patubig dahil dinagyan natin to ng 3K fertilizer. Yung foliar na yun, napakaganda. Talagang pinapatibay niya itong halaman. Nasubukan ko rin yun sa palay Ito noon, nung hindi mapatubigan, walang ulan. Makikita mo maganda pa rin yung kanyang dahon, hindi kumukulot, hindi nagiging hindi tumutupi dahil iba yung epekto ng 3K fertilizer sa halaman. Kaya ito sa more than siguro sa isang buwan, ang naging dilig na lang nito ay yung yung hamog. Kaya nababasa yung kanyang pakita ko sa inyo yung puno nito na matataba na nadidiligan lang siya ng hamog everyday. Kinakantsawan tayo nung ditong katabi natin dahil malalaki yung kanyang mais, tayo naman maliliit. So parang nabawian tayo na nung minsan i-compare natin to na pero sa ani ang ating pagbabasihan kung tingnan nito, ito nababasa yung kanyang nababasa yung kanyang dito sa mismong base ng puno, at ang bumabasa dito yung yung hamog. Yan na lang na nagiging patubig niya sa isang buwan na hindi natin siya napatubigan. Pero sa wakas ngayon mapapatubigan na siya. So pag aabot to ng 6 feet, swerte pa rin. Pero hindi na natin to pababayaan. Aalagaan na natin to sa tubig. Itong parting ito, makikita mo medyo hindi unat, kulang yung size ng dahon, maiksi yung size ng dahon, at talagang hindi siya malapad dahil nga kulang sa tubig. So yun yung ating may babahagi dito. Dapat tama yung kanyang maturity date, tama yung kanyang abono, tama din yung patubig para ma-achieve natin yung mataas na bigat o mabigat na kilo ng mais, para parang hindi tayo nagtitinda ng bulak na napakagaan gaya ng mga naranasan ko nung una. Kaya yung mga abono ko para mabigat,
yung mais, yung talagang mga legit na abono, yung Viking Sheep Urea, Viking Blue, tapos yung Winner para walang bungi-bungi. Talagang mabigat yung butil ng mais. Sinabot ito, yung isang sako nito, talagang experience ko na, 3 beses ko nang na-experience na yung regular na sako, yung mas malaki sa sako ng bigas. Yung regular na linalagyan ng siguro more than 3 cans na malalaki na sako. Maabot yun ng 65 to 68 kilos. Mantakin nyo, napakabigat. Kaya medyo solved ka din. Maganda yung ani at maganda yung kita kapag tama yung ating pinapakain. Kaya kahit dagdag gastos yung foliar, dagdag gastos yung mga nilalagay nating mga pang-spray, sulit naman. Kaysa hindi tayo gumamit ng foliar, wala. Hindi matutulungan yung ating mais. Kaya lagi tayong gumagamit ng mga foliar fertilizer para maging maganda yung ating mais. So kayo din, subukan nyo para gumanda ang inyong ani, gumanda ang inyong kita. So lagi po kayong sumubaybay sa ating mga video at mag-update po tayo, magbibigay po tayo ng mga karagdagang kalaman. So mapapansin nyo, itong ating mais na to, wala kang makitang damo. Yung mga marakamote dyan sa Ilocano ay binunot ko kasi hindi napatay ng yung magkahalong silhouette, sulfate at saka glyphosate. Kaya yung mga iba binunot ko na saka saan na yung mga binunot ko dati. Ito na yata, ito na yung mga baging na binunot ko na dry na sila. Nilagay ko dito, yan. Ang dami dati. Binunot ko lahat yan kasi hindi mapapatay. Kapag malilit pa, yung napansin ko dito, yung malilit pa na nesprehan ko, hindi lumaki. Asan na ito? Patang mga to. Yan. Pag malilit pa po ito, na na-sprayan ito. Kadalasan hindi yan mahirap yan patayin. Pero pag malilit pa, yan, hindi na lumaki. Hindi ko na binunot to kasi alam ko na hindi lalaki yan. Tinamaan yan ng glyphosate, silhouette, sulfate. Pero yung mahaba na isprayan mo, wala, lalaki yun. Ito, malilit pa kasi ito nung isprayan ko, hindi na lumaki. Hindi na rin nagkaroon ng talbos. So yan po. Kaya malinis itong ating mais. Huwag kayong mag-spray na malalaki na yung mais. Ito, pag ganitong sprayan mo ng pamatay daw, maraming matitira. Sayang lang yung pagod at sakakon mo. Kaya ito, napakalinis. Ito, yun. Ito yung mga marakamote na ako, isprayan ko na hindi namatay pero paralyzed na po sila. Ayan. Sunog na sunog yung mga damo dito. Dati ang kapal ng damo dito, pero nasunog sila. Ayan. Yan yung mga kaalaman na alam ko makakatulong sa inyo at magpapalaki ng inyong kita, magpapaganda ng inyong sistema sa pagbubukid at pag-aalaga ng inyong mga halaman. Tuloy lang po tayo at huwag kayong mag-alala pag kayo'y nagkamali nung nakaraan. Ibahin natin yung ating sistema, ibahin natin yung ating program. At siyempre magdadagdag tayo ng puhunan para lalaki ang ating kita. Pero kung yung dating puhunan mo lang, ay dating kita din. Ganun lang yun So kung yung puhunan mo hindi nagbabago, yun lang yung dati, yung ganun din yung magiging outcome ng iyong kita, hindi rin magbabago. So kung iibahin mo yung sistema, dadagdagan mo yung puhunan para lalaki ang iyong kita. God bless po.